Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti mga lingkod niyong Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Tiyak kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian, kasalo mo sa pananghalian. Two. Yun, yan. Alright, sa mapagpalang umaga po muli sa inyo pong lahat. Good morning! Good morning po, church. Good morning po sa lahat ng mga sumusubaybay po sa atin. At welcome po muli dito po sa ating programang Impormasyong Pangkalusugan, our very own health program ng CBBC CSI. Kaya salamat po sa Panginoon. Tayo po'y nagsama-sama at ito po ang ating week Starter Show! Again, isang mapagpalang umaga po at share the link and be a blessing to your loved ones, to your relatives, and to your area members. Ay patuloy po kayo na mag-share ng link para marami po makasubaybay sa tatalakayin po natin ngayong umaga pong ito. Alright? Hindi ko na po papatagalin pa at welcome ko na po ang aking pinakamagandang host for this morning. Walang iba kundi si Doc Julie Castro. Good morning, ma'am. Good morning. Good morning! Yes, good morning, Doc. Sinabi ko na, pag iaabot sa akin ng microphone, napindot na. Yan, oo. Napindot Bakit ba? kaya malaking bagay ba yun? Nakalimutan lang, At sa sarili nakalimutan. ko, malaking bagay ba yun, Ayan, Julie? yan. Anyway, ganun lang talaga ang buhay. Yes. Minsan, akala mo, napindot mo na. Wala palang force. Dadating din kayo dyan. Yan, oo. Okay. Whatever. Magandang umaga po at masayang umaga po sa inyong lahat. Yes.
At inaabang-abangan ko yung bagyo, hindi naman siya dumaan dito, hindi pa Yan, oo. dumadaan. Pero maganda po ang weather dito Oo, sa oo. Taguig. Yes. Si Anyway, Bagyong Leon, Leon. Nako, matindi naman talaga. May Christine na. Ki- ang Saan alam yan? ko, Ba't walang... di ba sabi ko nga, may tinanungan ako, sino ba ang matapang? Oo. Ang tiger o ang leon? Ay, oo. Ang leon daw dahil king of the Jungle. jungle, Yeah. o ano yun, mas matindi yun. Matindi, no? Kakatapos lang ni Christine, eto na naman tayo kay Leon. Pero sabi nila, pero malakas mababait, daw eh. pero mababait naman ang mga Leon. maglalaking pangalan. Yung bang hindi sila masyadong Pag babae, pagbabae, matindi talaga. oo, Oo. binubuhos nila lahat ang kanilang Oo. galit doon. Anyway, so speaking of Bagyong Christine, pag-pray natin yung mga taga Batangas. Oo. Oo. Yung lalong-lalo na po yung mga kapatiran po natin na nandoon. Doon At, pinagpe-pray na natin yan. Huwag niyong tigilan ng opo. pagpigil ng magtuloy-tuloy po natin. Bigyan ng priority ang ating mga kapatiran doon sa Yes, totoo Laurel. yan. Oo. At lalo na rin si Sir Ian Juarez. Oo. Patuloy po natin silang ipag-pray po doon. At mabigyan din sila ng Panginoon ng bagong malilipatan na Yan. Oo. church, panambahan. Sabi nga ng ating mahal na pastor, mas maganda yung church niya ngayon, ma'am. Auditorium ay gymnasium eh. Yan ang matindi doon. Oo nga. Oo. Kaya patuloy At po saka, natin ipag-pray. Naging interesado ang mga barangay. Ay, oo. Oo. Kaya... Anyway, yan yung sabi nga, kamay ng Panginoon. Yun. Presence ng God doon sa Laurel na yon. Amen, amen. Kaya patuloy po natin silang ipag-pray. At salamat po in behalf of CBBC CSI family. Kami po lubos na nagpapasalamat sa lahat po ng mga nag-donate at naging bahagi at nagbigay ng tulong doon sa ating Laurel, Batangas. Naging successful po ang kanilang pagbabiyahe at naibigay po yung mga tulong po doon. At yung mga gusto pa pong tumulong, marami naman po yan nangangailangan Yan, doon. oo. Especially Yes. ang mga members doon. At ultimo yung preacher doon. Yeah. Kaya again, maraming salamat po sa lahat po na naging part ng ng ating rescue mission po natin para po sa CBBC Laurel, Batangas. Yan. Alright. So, again, maraming Bago ang salamat lahat, po sa Panginoon. batiin ko muna ang mga taga-North, South East, and West corners ng ating simbahan. Hello. Diyan, at patuloy lang po kayong manood at alam ko marami nag-aabang doon sa ating mga promo. Yan, oo. Speaking of promo, Doc Julie Castro, ay lubos na nagpapasalamat po kami sa lahat po ng mga nag-join last week ng ating papromo. No? Ay tayo po ay namigay ng 1,000 pesos para po sa kanilang transportation allowance. At hindi po natin na-announce last week kung sino pong nanalo, but ang nanalo po last week, Doc Julie, ay walang iba kundi ang United South Border family. With a total of 76 viewers, 76 participants ng kanilang area ay nag-hashtag ng IP United South Border At family. naging ang pangalawa, imbang maliit lang. Opo, oo, ang Parang- pangalawa 74 Yung mga ang ganon, kanilang oo. ang kanilang laban sa 76 ang Makati Central. Dalawa lang mga kapatid. Dalawa lang ang kulang po ninyo. Baka yung aming ila, hindi Oo. So, again mga kapatid, at kami po ay nasa 64. Yeah, medyo malayo-layo po kami. Oo, 64. Kami po yung pumapangatlo diyan po sa ating promo po natin na yan. At sino yung pang-apat? Pang-apat po kayo, Doc Julie. Nasa 50 plus po kayo.
Ayan, 50 plus po ang inyo pong, ano po yung area niyo po ninyo tawag? Central South. Oo. Ayan, alright. So, mga kapatid, for this week, Doc Julie, mamimigay pa rin ba tayo? Bigay, sige, bigay ng Oh, bigay. bigay lang ng bigay. Meron tayong Oo. Panginoon eh. Alright, so again, for this week, kami po ay mamimigay na naman ng 1,000 pesos Oo. para po sa kanilang transportation allowance. Care of ng Karangyan. Oo, Leslie Karangian. Oo. Again, mamimigay na naman po tayo. Again, for this... Ayan. Ipapakita po natin. Meron po tayong katunayan po dito na nabigay po natin yung kanilang Oo. papremyo. Pakita po. Ayan! Ayun, no, ang bihira. Yan po siyang leader po ng South Border during their fellowship ay naibigay po natin yung kanilang 1,000 pesos of At lahat po load. ng South Border ay nandyan. Po, Oo. saksi po sila. Sa- At tuwang-tuwa sila, Doc Ju. May video ba? May video? Ay, ano ba naman yan? Pero tuwang-tuwa ang mga members dyan. Ay, oo, Grabe. naghihiyawan. Oo, pagpasok pa lang namin ni Doc Julie, parang alam na nila eh. Oo. Oo, kaya... Kasi sabi naman natin, hindi pa i-announce, pero pupunta na dun sa kanilang, kung sino ang mananalo. Oo. Naramdaman nila na nandun tayo, so sila nanalo. Yes. So again, mga kapatid, tuloy-tuloy ang ating papremyo for this week. Again, ito-total po natin yan for the whole week. Okay? Ganun pa rin po ang kalakaran po natin. Magmula po ngayon, and then ito-total po sa Thursday, and then Friday. And then i-announce na lamang po namin, pupunta na lamang po kami sa inyo pong area by Sunday kung sino po ang nanalo. Okay? So, prayerfully, Yung hindi po nakaabot dun sa malaki po ang tsansa nyo. oo naman. Yun lang naman na ay, yamo na yan, Oo. ano na yan, ganyan. Pero, unity nga. Correct. Lalo na yung mga West Bank na yan. Yes, Oo. oo. Malaking tulong po yan, mga kapatid. No? Kaya tayo po'y magsumikap, tayo po ay talagang ipakita ninyo ang inyo pong unity as an area para, again, hindi lang kayo magko-hashtag, kundi magsubaybay. Yan din naman talaga ang layunin namin. Saka isang patotoo ko dyan, kaming mga Central South, noong una halos medyo nadurog ang aking puso. Oo. Dahil 2 lang, 3, 4. Oo. Yung malaman ko na meron pala kaming 34. Ay, oo. Malaking bagay na yun, Malaking Doc. bagay na yun. Oo. Kasi yung iba... Kasi yung unang arangkada nyo, ma'am, nung nagpa-premyo tayo, mga 8 lang kayo eh. 8, 9, ganyan. Nung sinermonan mo sila, ayun. Hindi naman sinermonan. Sinabihan lang. Nagmakaawa lang ako. Sabi ko, tangkiligin nyo naman ang programa ng inyong kasamahan. At yun naman ay sa atin lahat. Tama. Tsaka ang lagi ko sinasabi na sayang yung mga maririnig nyo doon na mga karamdaman, yung mga pwedeng gawin. Yung bang hindi na kayo pupunta ng doktor? Yun. Para tanungin lang na, ano ba ang ganito? Di ba? More or less, meron na kayo agad idea. Para yung iba yung may alam ka na hindi ka na, medyo yung nervous mo mawawala na. Kasi panatag ka na alam mo na yung gagawin, alam mo na. Tsaka palagi namin sinasabi, para always God is in control. Yun. Kaya palagi kayong... tiwala lang tayo sa Panginoon. Yan. At lalo na, ito nga, binibigay ng ating pastor na magkaroon tayo ng ganitong programa para more or less meron na kayong idea doon sa mga mararamdaman nyo or dadapo sa inyo. Tama. Kasi wala naman nakakaalam niya, maaring malakas ka ngayon. Ay mamaya, mga 1 o'clock, Masakit na. meron ka na nararamdaman. Totoo yan. Yung mga ganun ba, pero sabihin, ay narinig ko yan sa IP, ganito ang gagawin. Oo. Hindi ako magpapanik. Hindi ako, yung ganun. Lalo na yung mista mo, nervyoso yan eh. Oo. Yung Vince tama. Aldrin. Oo. Oo. Anyway, maraming pong salamat sa mga tumatangkilik ng impormasyon pangkalusugan.
hindi nyo lang alam na kami ring mga nandito ay natutuwa. Dahil Yun. para bang nakakapagbigay kami ng serbisyo or yun nga, na aming mga kaalaman, do ako maaring hindi nyo na naririnig, pero marami naman tumatawag, marami Yan, naman oo. umaano. Anyway, maraming salamat. Yan. Totoo yan, mga kapatid. So again, ang inyo lang pong gagawin ay mag-hashtag lang po kayo. Hashtag IP tapos yung area po ninyo. Alright? Like for example, hashtag IP Central East Family. Yan po ang ilalagay po ninyo. Yan po ang ilalagay po ninyo mga taga-area ko. Oo, yan po ang ilalagay po At ninyo. ilalagay nyo rin yung hashtag IP IP Central Central South. South Family. Oo, yung mga ganon. Yan Yun po. para ipa-remind ko lang yung aming Area. area. Oo. Okay, so ganoon lang po mga kapatid. Parambihan po tayo for this whole week and then kayo po ang siyang mananalo ng tumataginting na 1,000 pesos para po sa ating transportation allowance. At Ayan. natuwa naman ako sa isa member ng Southeast Border. Southeast. ng South Border. South Border. Sa sobrang tuwa niya, nagbigay din siya para Oo, for the oo. next, Oo. Di ba napakaganda noon yung napapasaya natin ang lahat. Yung Yes, wag lang yes. yung mga sarili natin, kundi Oo. mapasaya natin ang mga kapatiran, lalo na kung baka dumiretso. Anyway, Ayan. maraming salamat. Sige na, boss. Oo, sige mga kapatid. At muli ay ako ilubos na nagpapasalamat sa mga, again, nagpa-participate. Keep on tuning in lang and let's be a blessing to your area. Okay? Sige po, tuloy-tuloy na po tayo para po sa ating talakayan. Let's all welcome ang ating tagapagsalita for this morning. Walang iba kundi si Ma'am Leslie Karangian. Good morning, Ma'am Leslie! Good morning. Oo. Magandang umaga po sa ating lahat. At ako'y nagpapasalamat sa Oo. Panginoon. Nandito ako muli sa ating show. Yes. Yan, oo. After 3 weeks ba? 3 weeks. Oo, 3 weeks. Akalain mo, nandito ako ulit. Glory to God at nakabalik ako ng live ngayong araw na ito. At magandang tanghali sa lahat ng nanonood, lahat ng nakikinig na kapamilya, kamag-anakan, lalo na ang mga class peacemakers dyan, kaway-kaway. Yon. At mga West Bank family, ayan, hashtag IP West Bank family. Go, go, go! Yun. Go oo. for the Transpo 1,000. Nakalain mo. 1,000 Thank you, Ma'am yan. Julie. Thank you, Ma'am Julie, for your heart sa ating mga areas. Ayan. Yan. And thank you rin sa itong linggon to. Oo. Ayan. Maraming salamat sa lahat ng nakikinig na nanonood ngayong araw na ito. Yun, alright. So again, maraming salamat, Ma'am Leslie. At alam ko naman maganda yung ating talakayan for this morning. Kaya mag-tune in na po kayo. Marami po nanonood ngayon. No? Wow. At alam ko Oo, naman meron tayong ay 48 marami million. pong Nakalain mo may 48 million tayo? Oh yes, sumabot nga kami last time ng 76 million. Oo, dahil sa Oo. 1,000. Naman, oo. Kaya Amen. salamat po sa Panginoon. Dahil sa 1,000 Lalo na yan, Mamaya, tuloy-tuloy pa yan. Sabi ko sa'yo, hindi pa ano yan. Nagtatawag Oo pa lang nga. yung mga yan. Oo nga. Oo. Magtawag na, West Bank family. Sir Yun, Chris. Sir Chris. Sir Chris. Tawagin mo na. Nagpapalitan lang yung mag-asawang yan eh. Ngayon, si Sir Chris ang nakikinig. Bukas naman si Oo, ano. Ma'am Ma'am Melody. Ma'am Melody. Oo. Oo. Pamilya mo pa lang, 5 na kayo. 6 na kayo, di ba? Oo nga. Yan. Oo, Oo. naku. Ang karangyan din. Oo nga, ma'am. Nashtag ko na silang lahat. Yan. Ayan, oo, Okay, para so, manood na sila. Again, Habang- mga kapatid, join lang kayo at mag-participate lang kayo. And at the same time, matuto rin po kayo. Matuto po kayo sa mga tatalakayin po ni Ma'am of Leslie. course. Oo. Alright? Yun ang pinakamahalaga Yun dito ang pinakamahalaga. Oo, Kaya- yung 1,000 ano lang yan. Bonus. Yes, it's a Bonus bonus. lang yan, bonus Yes, lang yan. oo.
Okay. O, sige po, Yan, Ma'am sige, ituloy Leslie. natin ang walang katapusang tuhod. Yan. Dahil natapos na natin ang anterior cruciate ligament injury na pinaka-common na injury sa ating tuhod, next naman yung meniscal injury o yung tinatawag na meniscus din na injury. Ayan. Ito yung meniscus, ito yung cushioning ng ating joint at saka siya yung nagbibigay ng congruency o kaya nagiging lapat ang ating joint sa ang ating mga buto sa ating joint para hindi sila parang nagkikiskisan, o 'di ba? Lapat na lapat, ganun ka ganda ang ginawa ng ating Panginoon sa ating mga joints. So para hindi hindi biruin mo yung buto natin, hindi naman pantay-pantay yan. Hindi diretso yan. O, 'di ba? Hindi sila magkakaskasan. Oo, No, biro mo. hindi pantay-pantay yung buto, Oo. pero ginawang hindi magkakapantay, magkalapat ng Panginoon ang ating mga joints para hindi tayo mahirapang gumalaw. Swabe yung galaw natin sa pamamagitan nitong meniscus na ito. Hindi lang yun, hindi lang nga siya for congruency, yun. Kitang-kita na natin yung isa, yung lateral, na meniscus o yung nasa bandang labas na meniscus ay C-shape. Mas rounder pala, mas rounder. Yung isa naman, yung medial collateral, siya naman yung medial collateral. Yung medial meniscus naman ay yung mas C-shape. Ayan, oo. Ang pinaka-common na nai-injury, mas common na nai-injury dito is yung dahil nga siya yung nakakabit kay ACL, madali siyang nadadamay yung medial meniscus. Okay? Kasi nakakonect siya dun kay anterior cruciate ligament. So pag napunit si anterior cruciate ligament, mas malaki malaki yung tsansa na kasama na rin siya. Okay? Kasi nga ito yung mas na-injury na ligament. Tapos nakakonect pa siya dun sa meniscus na yun. So, mas prone siya sa injury. At kapag na-injury itong meniscus na ito, nawawalan ng cushioning. Hindi na maayos yung cushioning o yung shock absorber ng ating joint. Kapag nangyari yon, nawala ng hindi na ganun kaganda yung shock absorber ng ating joint, nagkakaroon, sige sir, next. Ayan. Ayan ba yun? Ayan, ito yung meniscus. Yun, oo. Usually yung nandito sa medial side, yung na-injury kasi nga nakakonect siya doon kay anterior cruciate ligament na mas kaya nga nai-injury siya madalas kasi nga si anterior cruciate nakakonect kay medial meniscus na madalas na nai-injury. At saka mas mobile nga si medial meniscus. Okay? Kaysa kay I stand corrected po. Yung mas nai-injury si medial meniscus dahil sa mas fix. Yan. Mas fix si medial meniscus compare kay lateral meniscus na mas mobile. Okay? Mas fix kaya mas nai-injury. Si lateral hindi fix kaya nakakasunod sa galaw. Okay? Kaya mas nai-injury si medial meniscus. At yun nga, nakakonect siya kay ACL. Kaya kapag na-injury ito, yan. Kasi nga shock absorber siya. Ayun. Ayan na yung pag napunit, ayan na yung pag nagkaroon ng injury. Usually nga, pag sports injury, basketball, kapag merong trauma doon sa tuhod, na kapag nagkaroon ng impact, malakas na impact, usually outside force ang pinaka-common cause nito. Yan, outside force na nasa gilid, tumama dun sa tuhod. Tapos tumabingi, nagkaroon ng parang impact, papunta sa tuhod, tapos tumabingi yung tuhod na naka-fix yung tuhod, ay naka-fix yung paa, naka-plant yung paa.
Yun yung usually cause ng injury nito. Katulad din nung injury ni ACL. So, kasi nga, damay na rin siya. Malaki yung possibility na madadamay talaga siya kasi nakakonect nga siya. Mahihila siya eh. Kaya napupunit. At dahil nga shock absorber ito, yan, natutuluyan siya sa degenerative changes na tinatawag nating osteoarthritis. Magiging ano siya, cause siya ng traumatic osteoarthritis. So yung mga nagkaroon ng injury sa tuhod, malaki po ang porsyento na magkaroon sila ng osteoarthritis kung hindi nila ingatan yung kanilang mga tuhod. Mm. Okay? So malaki yung possibility. Hindi po biro ang osteoarthritis. Ang osteoarthritis po hindi na po gumagaling. Nandyan na siya. Hindi na natin maibabalik pa yung ating tuhod na nasira. Kaya mahalaga na maproteksyonan natin ito lalo na sa mga naglalaro dyan ng basketball, volleyball, lahat ng nag-i-engage sa sports. So kailangan nating ingatan ang ating tuhod sa pamamagitan ng pagpapalakas nito. At saka alam dapat natin, tinuro natin nung nakaraan, sir, tamang pagbagsak, tamang pagtalon. Tama. O, di ba? Dapat malalakas din. Hindi rin basta-basta mag-engage ka sa sport na hindi malakas yung mga muscles mo sa binti. Lalo na kung ang ginagamit nga, more on paa, katulad nga nung basketball. Yeah. O, di ba? Mabilis ang galawan yan. Yung change ng position ba? Position ba Mas tawag? marirecommend mo ba, Ma'am Leslie, like for example, wala ka pang nararamdamang sakit sa tuhod. Tas mas marirecommend mo ba, ma'am, na during the training, during the exercise, ay magsuot na sila ng mga supportive sa kanilang ano? Hindi, sir. Hindi. Ay, Mas ganon. maganda pa rin na wala kasi nga hindi na-activate yung muscle eh. Nagre-rely siya, ay di bale, may support. So hindi ako masyadong bibigay ng effort. May sarili rin, may isip din sila eh. Oo, nararamdaman nila yan. Kung kakayan, yung impact, iisipin nila, meron akong support, so yung impact, hindi nila masyadong ibibrace yung sarili nila. So hindi sila mag-e-effort ba? Yeah. Hindi masyadong lalakas. So kapag Yun. nagtitraining talaga, usually, kapag wala pang injury makikita mo, wala talagang support. Oo, kasi nga, nagre-rely yung ating mga muscles doon sa ano. Kaya kami, hindi namin din masyadong nire-recommend na mag-knee support, lalo na kung walang injury. Kasi nga, humihina yung muscle. Yun. Oo. At saka pag nagpapalakas tayo ng muscle, kahit na anong klaseng, kunyari may back pain, nirecommend na mag-brace. Magbe-brace ka lang kapag meron kang strenuous activity. Kunyari yun din, sa tuhod. Kapag maglalagay ka lang ng knee support kapag gagawa ka ng isang strenuous activity. Pero kapag nag-exercise tayo, tatanggalin natin yan. Oo. Para mas lalong ma-engage yung muscle So, mo. hindi pala yung part ng paraphernalia o part nung Pa-cute Oo, ba? yun, Oo, yun, yung yun. mga, yung nakikita nyo po. Parang akala natin part ng Very kanyang- colorful eh. Oo. Oo. Yung pala, ano na yun, sleeve. Mhm. Yung mga colorful na sinusuot dyan, mga sleeve po yun, protection po nila yun. Usually, nagka-injury na yun. Yun dito, sa shoulder, makikita mo. Yung habang parang naka-legging sila na colorful. Mga ano po yun, sleeves po ang tawag doon, protection po. Mas So, yun nga, nire-recommend ibig na sabihin, actually ma'am, yung sleeve ngayon. ibig sabihin, ma'am, ay previously, meron na silang nararamdaman. Yes, oo. Oo. To protect. Kasi strenuous yung gagawin nila. Hindi nila alam kung ano pwedeng mangyari dun sa laro. So mas Yeah. maganda, may extra support sila. Pero Yeah. during training, talagang tatanggalin yun para mas mapalakas. Kasi sa training naman, less naman yung injury doon. Unless yun, maglalaro sila. Sila pwede, magsuot siya. Pero yung mga drills na gagawin niya, hindi siya Kaya magsusuot. pala, Ma'am Leslie, before, pag nakakapanood tayo, minsan yung isa may support, yung isa wala. Oo. Kasi nga, 'di ba, yun nga yung sabi ni Ma'am Leslie na hindi pwede
na porket para lang pantay. Hindi pwedeng ganun. Oo. Oo, manghihina So, kasi yung yun. muscle mo. Magre-rely siya doon sa support. Oo, So, kaya ang as much as possible, pinaka-recommended mo, ma'am, ay palakasin na lang. yes, palakasin yung Yun. mga muscles ng Palakasin na binti. lang yung muscle. Yun ang Oo. pinaka-recommended ni Ma'am Leslie. Lalo na kapag meron ka nang injury. Pero kung wala ka pang injury, mas maganda talaga na Yun nga. mapalakas. Yun nga, ma'am. Oo. Oo. Kumbaga, Lalo na kapag may injury ka na. yun. Oo, palakasin na talaga yan. Kasi bago ka mauwi dyan sa osteoarthritis na yan. Kasi Yun. yung osteoarthritis na yan, hindi na mag-heal ang ating joint. No? Kasi nga, malaki po ang possibility na kapag nagkaroon po kayo ng mga ganyang injury sa tuhod, in time, kasi wear and tear po ito eh. Itong sakit na osteoarthritis eh. Oh, so in time, malaki possibility mo kasi in the first place, na-injury ka na. Totoo Meron yan. ng trauma dun sa tuhod mo. So malaki yung possibility mo na talaga na mapupunta yung tuhod mo dyan. Lalo na nga kung namana mo yung tuhod ng mga magulang mo na mahihina. Oh, konting ano pa lang, wala na, bibigay na talaga yung tuhod. At itong meniscal injury, paano malalaman kung meron na tayong meniscal injury? Ayan. Ito yung feeling mo bumibigay yung tuhod mo. Ay. Oh, pag naglalakad ka, parang nanghihina, parang ganon, bibigay, parang titiklop. Yan. Masakit pag binibigyan mo ng bigat kasi nga cushioning siya eh. Yeah. Cushioning. So pag binibigyan mo ng bigat, masakit. At kapag inuunat, pag pipilitin mong iunat, masakit talaga siya. So hindi siya maiunat, so medyo nakabaluktot yung tuhod mo. At lumiliit na nga yung quads mo, yung muscles mo sa harapan ng hita. At parang feeling mo naglalak yung tuhod. Maraming nakakaramdam niyan, lalo na yung mga naglalaro ng basketball. Relate ang lola. Oo, ma'am. Naglalak ang tuhod. Yan. Kasi nga, merong mga fragments doon ng medial meniscus na natanggal, nasira. So, ang usually ginagawa dyan, ina-arthroscopy, nililinis, kumbaga sinisilip, tapos lilinisin, higupin yung mga debris nung nasirang meniscus. So, yun. Tapos, kapag nahigop na yon yung mga debris na yon, ang nangyayari, hindi ka muna magbibigay ng bigat for 2 weeks. O, wala. Crutches ka muna, tapos naglalagay ka ng knee support, tapos yun, palalakasin yung mga muscles katulad ng, asan yung mga exercises? Sir Paul? Exercise. Ito. Wait lang. Oo. Pinakauna na sinend ko. Ito. Yan. Hindi. Yung mga Ay, pictures. Pictures. Oo. Ito. Yung unang-una. Ay. Nakalimutan ko na. Yan. Ito. Yan. 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 Ay, hindi. Teka. Saan na yun? Yun lang naman. Nakahiga. Una, yung mga nakahigang exercises muna. Kasi nga hindi ka pwedeng magbigay ng bigat sa tuhod mo. So, tataas-taas mo muna yung mga binti mo. Itataas mo muna yung mga binti. Tataas mo muna yung mga binti mo. Tapos, Sige. ayan, tataas yung binti. Bababa yung binti. Nakatagilid. Nakatihaya. O, pag nakatihaya, tataas mo lang yung binti mo. Tapos pag nakatagilid, tataas din ang binti. O, pwede ka rin munang mag-bike. O, mag-bike ka lang muna kasi hindi ka pwedeng magbigay ng bigat muna sa binti mo, di ba? So magbabike ka lang muna. Pwede kang maglagay ng weights kapag tinataas baba mo yung binti mo para mapalakas mo yung for 2 weeks yun, gagawin mo, nakahiga, taas-taas ng binti, tapos pag nakatagilid, taas ulit. Kahit anong injury, pwedeng gawin. Ayan, ito yung unang gagawin mo.
Yan, i-straight mo muna yung tuhod kasi nga ang nagiging problema, hindi nga niya ma-straight ng todo yung binti niya. O, hindi niya ma-straight. So, gagawin natin, dapat ma-straight niya ng todo. Maglalagay ka ng, ng something para ma-elevate ng konti yung paa, tapos pabigat doon sa gitna ng tuhod. Yung una muna, sir, yung una. Yan, pwede mong gawin ito muna. Kung medyo masakit pa. Kasi masakit talaga pag inuunat, di ba, sir? Naramdaman mo na ba yan? Oo. Kasi ito si Sir Conrad, volleyball player. So, gamit na gamit na ng kanyang tuhod. So, ganyan muna yung gagawin para ma-straighten yung tuhod. Tignan nyo, nagbigay siya ng weights doon sa bandang tuhod para bumagsak, maging straight. Matodo niya yung pag-straight ng tuhod niya. O kung kayang-kaya mo naman na, pwede na yung kabila. Medyo mas masakit na nga lang ito. Ayan, kasi bag na yung nilagay niya. Tsaka mas mas mataas na, o 'di ba? Mas may force na pababa. Okay, sige, next picture, sir. Yan yung una nating gagawin. Then, yung picture. Ayan. Yan. Yan. Hindi. Yung pagtaas ng paa. Yung pagtaas ng paa yan eh. Next mo. Next. May next yan eh. Hindi siya makita. Yan. Hindi. Yun. Basta itataas niya yung mga binti niya. Magkakasama kasi dyan. Yan. Ayan. Basta itataas yung mga binti, bababa, tapos, ito, pwede rin gawin to, yung quadriceps. Yan. Sige, sir, pakita natin yung picture. Yan. Idinidiin yung bola doon sa wall. O kaya, pwede rin tong may resistance band. Yan. Ididiin mo para maging straight, para lumakas yung quads mo. Kasi sabi ko nga, yung mga muscles dito sa harap ng binte, lumiliit. So, kailangan palakasin. Tapos, may ginagawa rin dyan na nakahiga. Di lang namin makita ngayon. Pwede siyang nakahiga na ipipress din. Nandyan din yan eh. Ayan, yan yung mga pagtaas, pagbaba ng paa. Yan, taas, baba. May picture din na nakababa yan eh. Nakababa, tapos nakaside din siya. Oo. I-demo kaya ni Sige, didemo ko na lang. Oh. Sige, didemo ko na lang, ma'am. Nakapaside ka tapos tataas mo. sandali Sige, lang sige, naman sige. yan. Didemo na lang O si natin. Vince. Kasi hindi nga siya pwedeng Sige. hindi siya pwedeng magbigay ng weight. Yan. Ng weight sa binti niya pa. For patagilid ka, Sir Con. Yan. Tagilid. Ayan muna. O, sige. Tapos Ayan. straight mo. Kunyari, ang involved leg is yung left side. Left side. O, straight mo yung... Yan. Tapos, itataas mo, sir. Bababa mo. Ayan. Yan. Ganyan ang Masakit exercise. Diba pag masakit? Parang masakit. Parang Masakit? Huwag mong biglain. Dahan-dahan kunyari. Dahan-dahan lang. Kaya nga uunahin natin, sir, yung mas straighten muna. 'Di ba? Pinakita natin, pag kaya niya ng mas straight yung tuhod niya, ito na yung next. Sige, sir, ulitin mo na, sir. Kung kaya na mas straight, ha? Yan. Yan, tataas na yung paa. So una, ma'am, ang una nating gagawin ay, kunyari, masakit talaga siya. Oo. So, yan muna. I-straight muna. I-straight mo muna. Yung lalagyan nga natin ng weight ng dito. weight. So, hanggang kunyari, sa... may weight. Asan yung weight? O, kunyari, ito, may weight. May sandbag ka dito. Yan, Oo, sandbag yan. ganyan. Kasi nga, ang purpose nun, Ma'am Leslie, ay Nahihirapan para kang i-straight Oo. eh. Oo. So, Oo. tutulungan na mas tutulungan straight. mo. Lalagyan mo siya ng sandbag Oo, dito. Ayan, dito. Tama. Oo. O, something na pabigat. Kahit Yan. anong pwede Ilang mong pabigat. ilang minuto yun, ma'am? Ilang minuto ko ilalagay? Sabihin mo ng 5 minutes kung kaya mo, ha? Oo. O, kung hindi mo kaya. Actually, sa mga masakit talaga siya. Oo, sa may Oo. injury. Oo. Masakit yan. Hindi mo ba- talaga siya Oo. Buti Kaya kung nga- mataas mo pa eh. Oo. Oo.
Kasi usually nga, iniiwas talaga nila na iitiklop yan eh. Ay, Oo. hindi itiklop. Maiunat. I-straight. Oo, straight. Iniiwas nilang maiunat. Kaya makikita mo yan, mga naglalakad na yan, hindi nila maiunat. Nakatiklop ang tuhod niyan pag naglalakad. Medyo hindi siya unat na unat. Kasi Yeah. nga, iniiwas nilang maiunat na maiunat. So, gagawin natin yun para Alright. maiunat. Oh. So, kunyari, okay na. Okay na, naiunat mo na. Naiunat ko na siya, Ma'am Ayan, Leslie. itataas mo na ngayon yan. I-bend ko na. Hindi, Hindi. sir. Itataas ko lang. Tataas lang. Oo, Ayan na. taas. Yes, hanggang kaya. Hanggang sa kaya ko. Oo. Okay. 3 sets, 10 repetitions ang 3 gagawin mo sets. niyan. Ayan. 1, One. Yan. 2, Yes. 3. Hanggang sa makaabot ng 10. 10. Tapos, Tapos pahinga pahinga ka ng siguro mga 3 seconds. 1 hour. Grabe. 3 seconds lang pahinga 3 seconds, then continue. Ang tagal ng second set, to. Grabe, pahinga todo. Kain muna ng Nasa sa ano. kanya naman yun eh. Kain muna ng ice cream. O yan, mga ganun. Sarili mo yan eh. Tapos, sir, tagilid naman. tatagilid ako. Oo. Hindi, yung left ang affected Ay, natin, sir. affected eh. O, ganyan. Oo. Okay. Oo. Maglagay ng unan para hindi May naka-ano. May unan. Ayan. Tutulog na ako dito. Yan. Tapos, tataas na ngayon yung affected leg. Patagilid. Naka-bend ba, ma'am? Hindi, naka-straight lang, Naka-straight sir. pa rin. Tapos taas. Taas. Yun. Parang masakit. Meron kang injury. Okay. Taas, sir. Hanggang 1, kaya. Ayan. 2. As much as possible, di mo hahawakan ng 3. ganyan, Masakit eh. Oo. Mahina ang legs mo, sir. Ganyan. Kahit na anong Yan. injury, pwedeng gawin to eh. Ayan. Kahit anong injury, kahit So, nga walang ganun din. injury eh. Ilang sets yun, ma'am? Ganun din. 3 Three sets, sets, 10 reps. 10 reps. Oo, Okay. yan. Gagawin mo. Then, tihaya ulit. Tihaya tayo ulit. Yun naman yung titiklop na tayo ng binti. I-slide Okay. mo na. Paano slide? Yan na. Slide. Oo. Hindi yung Isa affected isa lang, sir. Affected lang. Kulit mo eh. Unat mo muna. Unat. Unat. Tumutunog. Lumalagotok ka, Sir Con. Mukhang meron kang injury. Oh, Sige, straight. Straight. Yung heel, sir, yung heel naka lang, steady lang sa floor. Yan. Sige. Tapos i-drag mo straight. Ganyan. Oo. Yung heel hindi nawawala sa floor. Tapos ganyan ulit. Oo, yun. Yun. Mas maganda kung hindi nyo pa kaya, lalagyan nyo ng tela, yung heel nyo, para mas smooth yung movement. Okay. Hanggang kaya na matiklop mo yung tuhod mo, ganun yung gagawin mo. Yan. Hanggang 10 rin yan. 10 reps, 3 sets. Dapat, ma'am, Tapos Yung magpapahinga. ano- 3 seconds lang pahinga, ha? yung instruction nyo, ma'am, ay hindi dapat aangat. Hindi aangat. Yun, Oo, dapat nakalapat lang nag-i-slide. yung heel. Yun, yan, nag-i-slide. Yes. Tapos oo. i-slide mo siya ulit na pag ganon. Yes. Hanggang sa yes. tumutunog-tunog na siya, ma'am. Oo, ganon. At yan na. Kung 2 weeks, na kaya na, pwede mong lagyan ng weights. Lalagyan ng weights. Pwede lagyan ng weights yan, sir. Kasi 2 weeks, medyo matagal-tagal kung puro ganyan Ilan gagawin na ba mo. edad niyan? Parang nasa 50 na yata yan. eh. Natutunugan na yung mga buto. Nasa 50 na yata itong si Sir Conrad eh. Yan na, sir. Okay. Yun na. Oo. Yun. Yan yung first 2 weeks natin. Akalain nyo na, demo ko. Oo. Sabi ko sa inyo eh. Tignan mo, nakayuko ka na ngayon, di mo na kayang i-straight yung tuhod mo. Yan. yan yung Alright. First So, 2 weeks yun, sir. yan yung may mga nararamdaman na merong Sa sakit. tuhod. Oo. Kahit Mga nga- exercises. Kahit nga si gout, pwede dyan eh. Osteoarthritis, pwede dyan. Kasi non-weight bearing yan. Oo. Ikaw, ma'am, pwede ka dyan, ma'am. Yan ang Oo. madalas kong gawin. Straight. Yun. Tapos Pag nasa kama tagilid. ko. oo. Yes, ma'am. Oo. Tapos Oo, tuhod. ganun na lang. Kasi, Pwede mo ring lagyan ng weights yan, ma'am, kung okay. nadadalian ka na. Oo. hindi mahirap. Pag nadadalian na, Parang yung may mga tumutunog-tunog din eh. okay yan, ma'am. Oo. At least na Oo. natatanggal yung mga tunog, yung mga nakadikit-dikit na adhesions diyan. Oo. Ito yung ma'am, yung may mga injuries na. May injuries or pwede rin sa mga wala. Wala pa. Oo. Yung mag-iimpisa pa lang mag-exercise sa kanilang mga binti,
pwede nilang gawin yan. Wow. Oo. Sige. Next, ano natin, sir? Meron tayong shoutout sa ating 64 million. Wow, Live viewers. 64 million. Oo. Congratulations sa atin. Mga Next na 64. tayo, ma'am. Ano na tayo? Yung squats, yung pinakita mo kanina. Yung squats. Okay, sige, sige. Doon na tayo sa squats. Saan na nga ba yan? Sa labas Sir na. Lamsel, mag-hashtag ka. Oo nga. Mukhang busy-busy si Watching, sir. watching ka lang. Walang ano yan. Hashtag IP, West Bank Family, Oo. Daddy. Malay Sir mo kayo Chris, manalo. mag-iya ka na, Sir Chris. Ito? Hindi pa. Hindi ba? Kayo pa naman ang ano ngayon. Sige pa. Pagbibigay ng promo. Yan. May wall squats tayo eh. Ayan, yan. Ito, yung next nating gagawin kung pwede na tayong magbigay ng bigat. Ayan. Yan. Medyo mahirap-hirap yan. Unahin muna natin yung... Focus mo to, sir. Kaya ni Vince yan. Unahin muna natin yung wall squat. Naku, Wall hirap squats niyan. na 45 degrees. Kasi 90 ito. Mahirap talaga to. Oo. Mahirap talaga siya. Lalo na kung may injury ka. Ayan. Usually, ang ginagawa ng mga na may injury dyan, binibigay nila yung bigat nila doon sa side na walang injury. Kaya ang sinasabi ko parati dyan, sir, ma'am, pantay po ang bigat. Huwag niyo pong ibibigay lang yung bigat doon sa walang injury. Doon po tayo, mas magbigay pa nga dapat tayo doon sa may injury. Kasi nga, pinapalakas natin siya. Ayan, ganyan po yung ating gagawin. Huwag muna yung 90, mahirap po yan. Medyo mataasan nyo lang po muna yung kaya nyong ibaba yung sarili nyo. Hanggang doon lang muna, hanggang sa pababa ng 90 degrees. Ganyan po yung pinaka-maximum ng wall sit. Oo. Tapos, yung layo po ng paa ninyo doon sa wall, mga isang paa. Isang paa. 1 foot. Oo. Doon sa wall. Then, kung kaya mo na yan, yung may guide ng wall, gawin nyo na po yung air squat. Yan. Tapos, step ups na tayo. Akyat, baba, gamit yung tuhod na masakit, na mahina. Ang pang-aakyat mo parate, yung tuhod na mahina. Tapos, bababa ulit. Akyat ulit, tapos baba. Tapos, next picture tayo. Ayan. Yan na yung pwede na tayong gumamit ng TheraBand dun sa hill slides. Tapos magbabike na nga po. Pwede mong lagyan ng resistance yung bike mo. Ito na yung kanina. Tapos, ayan na. Yung mga, mukhang siya may injury siya sa tuhod. Ano ba yun? Si Kalara. Oo, hindi niya ma-straight yung tuhod Hindi yan niya. talaga may straight yung tuhod nun, ma'am. Bakit? Nadapa ba yun? Hindi. Ayan. Tapos, eto. Kailangan niya to. Kailangan niya to. Oo. Hindi pa nanonood. Kung may pain pa siya, ayan o. Pwede nating sample yan. Oo. Ito quadsets. Yung patitigasin, nakalapat lang yung paa mo doon sa floor, tapos ipatitigas. Demo, anong injury meron ka, sir? Wall sit. Anong nangyari dito? Ayun. Tapos ito is quadsets nga. Ipakokontrakin lang, patitigasin yung muscle dito sa harap ng hita. Ayan. Ipipress nyo po yung tuhod nyo sa floor o kaya dito sa ere. Ayan, ganyan po yan. Every day, pwede siyang gawin para mapalakas yung quads. Kasi nga, nangihina, pinakalumiliit kaagad sa mga may injury sa tuhod ay yung quads o yung muscle dito sa harapan ng hita. Kaya nagfo-focus tayo dyan. Every day gagawin yan. Yan. Tapos yun nga, pwede kang maglagay ng mga ganitong protection para hindi mabigyan ng puwersa yung tuhod mo. Lalo na nga kung alam mo lalakad ka ng malayo, may gagawin kang sports, yan. Mag-engage ka sa sports, pwede yan. Pero kapag nag-exercise ka, huwag mo ilagay. Hindi pwede. Oo, para
ma-activate mo talaga yung mga muscles mo. Ayan. Ayan. Okay, balik na tayo ulit sa ACL. Ayan. Asan na yung mga Ano? picture ng exercise? Papalik ka eh. Ikaw ang bumalik. Ayan, oh. Pwede ba muna Hindi. dun sa laro ng Ayan, basketball? yan. O, para magkaroon naman ng balance, apak sa pinapatayo sa isang paa. Ayan, sa isang binti lang na nakapikit ang mata. Ayan, yan yung mga balance exercises natin. Palalakarin sa mga cones. Akala nyo madaling tignan, pero... Kaya mo yan, Con? Madali Ang siyang hirap nun tignan, eh, no? pero sa mga may injury po, mahirap po yan. Yun. Oo. Ayan, ano ba to? Ito, backwards. Palalakarin mo ng backwards. Oo. Yan yung mga pwede nating exercise na gawin para sa tuhod. Parang binabalik mo nga talaga, sir. Binabalik mo na naman, ma'am. Hindi, Saan ka ba? bumalik ka sa mga... Hindi na. Ayan, oh. Ayan, okay. Ayan. So, pwede na tayo mag-squats na may dala-dala, may gamit ka ng dala. Ayan. Tapos, may split squat lunges na to. Progression na po ito. Yan yung mga pwede nating gawin pag medyo malakas na yung quads natin. Focus talaga sa quads kasi si quads talaga yung pinaka-humihina kapag tayo ay nagkaroon ng injury sa tuhod. May with weights na po ito, tapos may lunges na. Ito, pwede mong i-hold ng 7 seconds hold, 3 sets, 10 repetitions each. Okay. Ayan, pababa, taas, baba. Sa patagilid, bababa ka ng patagilid. Parating ang nasa taas kapag aakyat ka, yung affected. Kasi pinapalakas nga natin yung affected na limb natin. Akyat, baba, akyat, baba. Akala nyo madali, pero sa may injury, mahirap po ito. Ayan. Kaya kailangan talaga silang i-guide. Parang kang nagtuturo ng bata ulit na maglakad, magtumakbo. Yan, ganun yung gagawin na ginagawa ng isang physical therapist sa mga na-injury. Lalo na yung mga post-surgery. Oo, yung mga athlete na post-surgery, kahit di athlete. Lalo na pag di athlete, mas hirap kasi yung mga muscles niyan hindi naman ganun kalakas. So, lalong nanghina nung nagka-surgery. Yan. Kahit yung mga may galing sa mga arthritis, gout, attack, yan, pwede niyong gawin yan, Sir Sprite. Gawin mo to. Wag lang upo tayo. Gawin niyo to, sir, para ma-exercise. Kasi sabi ko nga, pwedeng matuluyan sa osteoarthritis yung ating mga meniscal injury, yung ACL injury natin, pwedeng matuluyan yan. Tapos sabi ko nga, wala na siyang solusyon. Andun na siya, palala na siya. Palala na yung osteoarthritis na yan. Ang ginagawa, ma'am, yung injection, di ba? Injection ng steroid, hyaluronic acid. Yan yung mga yan. Pero in time, hindi na rin sila magiging effective. Kasi nga, sobrang nagkikiskisan na ang ating mga tuhod. So, I recommend talaga, lalo na sa mga may injury sa tuhod, magpalakas ng mga muscles sa tuhod. Ito yung mga exercises na pwede nating gawin, yung mga dinemo kanina ni Sir Con. Tapos, magbawas ng weight. Yun Lalo na talaga. sa mabibigat. Pag overweight po kayo, syempre mahirapan yung tuhod. O, 'di ba? May injury na nga, may mabigat ka pa. So talagang mapupudpud agaran yung tuhod po ninyo. Binabawasan na nga natin yung injury, yung matuluyan sa osteoarthritis, yung Yun. tuhod ninyo. Tapos iiwasan na rin talaga yung strenuous activities. Not unless ikaw ay kinabubuhay mo yung mag-basketball, yung volleyball, athlete ka talaga, kailangan mo talagang maglaro. Not unless ganun, talagang aayusin natin yan. Oo. Palalakasin talaga natin yung ating mga tuhod gamit yung mga exercises na to. Hindi na yung araw-arawin mo na yung takbo, wag na yun. Tapos
tatalon ka madalas, yung mga ganyan. Hindi ka na mag-i-engage sa sports na nagbibigay ng impact, mataas na impact sa tuhod. Yun yung ire-recommend natin. Kasi i-conserve na natin yung joint eh. Kasi malaki na talaga yung possibility na matuluyan ka sa osteoarthritis. As yun nga, may mga temporary siyang panggamot, katulad nga ng steroids, hyaluronic acid, mga injections, PRP, yan, mga plasma-rich protein, mga ganyan. Usually, hindi siya ganun katumatagal. Kaya ang nangyayari, magto-total knee replacement po tayo. Papalitan yung tuhod nyo ng bakal. Ganun po yung pinaka-last resort natin kapag hindi na tumatalab yung mga conservative treatment. Papalitan yung tuhod ng bakal. Yan. Ayan. Alright, sige ma'am. Siguro itutuloy na lang natin yung iba Sige. pang mga exercises na pwede pa nating demo para po sa kanila. Next meeting po natin. Kasi napakaganda po talaga nito para at least ay meron pong mga iba dyan na nananakit ang kanilang mga tuhod. Pero yun nga, sinasabi ni Ma'am Leslie, ang tanging solusyon po dyan ay palakasin yung binti po natin. Ayan pala, yung legs natin. Yan. Oo. Yung binti pala, yun, nasa baba pala yun. Oo, yung legs Yung po lahat, natin, yung buo. quads. As in, Oo. buo. Yan. Yan Kapag po ang papalakasin po natin, mga kapatid, para hindi magdala ng sapat na weight yung tuhod po natin. Kasi syempre, di ba, lagi nyo pong tatandaan, pinag-aaralan po natin before yung anatomy ng ating pangangatawan. Yung tuhod po natin or yung knee po natin, may mga muscles po na nakaano dyan, na nakabalot, na naka-attach, na yun po yung mga nag-hold po doon. At pwede po natin, ang kagandahan po niyan mga kapatid, pag tayo po ay nagkaedad na, ang papalakasin na natin is yung muscle. Kasi yung buto wala na eh. Oo. Given na yun eh, wala na, talaga nandyan na yung buto. Pero pag tayo, at least kahit papaano, pag matanda ka na or medyo, kaya pa natin pagtibayin yung muscle. Tama. Oo. Kesa pa, wala na eh. Pag yung tuhod, yung buto, wala na. Yun na yun. Given na yun, hindi mo na pwedeng palakihin yun, i-extend pa yung tuhod mo. Hindi na yun. Kumbaga, hindi mo na rin siya pwedeng patabain. So, ang papatabain na natin ngayon is yung muscle natin Yes. para mas lalong tumibay at hindi na kayo makaramdam nung pananakit ng tuhod. Yun. Kasi sasaluhin na nung muscle yung bigat. Yes, Pag mahina yung yes. muscle, napupunta lahat sa tuhod. Yung Yan. bigat, yung Oo. puwersa, lahat nandoon. Again, mga kapatid, itong mga binibigay ni Ma'am Leslie, hindi nyo po ito gagawin hanggat hindi nyo po ito kaya. Oo. Wag nyo pong pipilitin. Pag hindi nyo po kaya, yung step 1 na ginawa ko po kanina, step 1 lang kayo all the way. Oo. Kasi Pag kayang-kaya na, saka ka pag mag-progress. nag-wall squat ka na hindi mo pa nagagawa yung step 1, Naku, baka di ka makapag-wall baka squat doon talaga. ka palang ma-injury ka na. Yes. Oo. So yun pa lang mga kapatid, doon muna. Step 1 muna tayo. Progressive talaga yung exercises natin. Yun. Yes. So sa mga susunod ay at least makita ninyo kung paano namin i-demo dito yung mga exercises so that ay talagang makita ninyo kung paano gagawin. Iba kasi pag nasa picture lang, Ma'am Leslie. Pag si Ma'am Leslie, assist niya na, nakikita niyo na kung paano ko ginagawa, mas maganda po mga kapatid, makita po ninyo. Alright? Yes. So again, maraming salamat mga kapatid for being with us this morning. And I do believe na kayo po ay may natutunan ngayong araw po na ito. No? Kaya nga, marami pong mga nagko-comment po dito, nagpapasalamat, naghihingi ng video. May nagre-request pa nga dito na sana talakay naman daw yung sciatica. Actually, natalakay na po namin yun before. Siguro, tatalakay na lamang po natin ulit. Oo. Ayan. Nagre-request po si Ma'am Maribel yata yun. Nakalimutan ko na po. Sige. Oo, Talakayin Ma'am, po natin yan. Maribel, kalimutan ko Iba na. talaga, kakaiba talaga yung pain na nararamdaman pag nerve Maribel pain. Maamo. Ayan. Yan. Ma'am, Sige, sana ma'am. po matapik nyo din ang sciatica. Yun. Sige. Meron ka ba niyan, ma'am? Yeah, Naku, masakit sige. yan. Sige po, at maganda rin pong matutunan po natin yan ulit. Sige, Alright? sige. Sige po, maraming salamat mga kapatid for being with us. Bago tayo magtapos, hahayaan ko muna makabati ang aking speaker and also co-host for this morning.
Ayan, magandang tanghali po muli sa inyong lahat at maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nanood at nakipag-commentan sa amin dito sa chat box natin. Yes. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat at muli naway naging blessing po kami. Amen, Ayan. amen. Alright, sige po, Doc Julie. Maraming salamat sa West Bank. Aha. Ayan, is watching pa rin ang aking mahal na asawa. Yes. Kasi sila magbibigay Busy siya, ng busy. 1,000. Anyway, maraming salamat kasi ang ganda ng topic actually ngayon eh. Yung may injury ka, wala kang injury, gawin mo yung mga Yes, exercise na pinagagawa para lalong gumanda ang mga muscles nyo sa tuhod. Kaya or sa legs natin as a whole, ano. Pero yun lang, wag pabigla-bigla. Maano lang tayo, parang one step at a time para iwas injury. Yon. Oo. Yun lang po at magkita-kita po tayo sa Thursday at yung mananalo ng pinakamarami, Yan. bibilangin pa. Bibilangin pa ulit ito. Bibilangin Oo, pa. bibigay natin sa Thursday para maingganyo natin yung iba pa na Manood. manood at humahabol pa sa 1,000 Transpo. transpo allowance. Ayan. Oo. Yes. Yung iba, para lang malaman nyo, huwag kayong is-watching. Mag-ano po kayo ng hashtag Mag-comment, IP. mag-comment. Oo, comment Oo. kayo para counted. Yon, tama. Yun lang po, maraming salamat. Alright, maraming salamat po mga kapatid muli sa pagsama niyo po sa amin. Mamaya rin na po yung The Baptist Lunch Gift tuning in at napaganda po ng mga talakayin po dyan kaya magsubaybay po tayo. Mag-imbita po kayo ng mga pamilya, mga nanay na pwede pong sumubaybay po dyan sa ating The Baptist Lunch. Kaya wag po kayong aalis dyan, susunod na po ang The Baptist Lunch. Again, have a great day and have a blessed day to you all. Magandang umaga po, bumabati ng may ngiti, mga lingkod yung Conrad, Julie at baby. Pang dental man o physical, pang hayop man o nutrisyon, karamdam ay hangad bigyan ng solusyon. Tune in, nood na shoutout pa, may signal man o mahina, mula Martes hanggang Biyernes wala tong miss. Kaya kayo ay mabibless, may libreng load kita kids. Tanghali mo'y complete, ngiti mo'y di pilit. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Impormasyong pangkalusugan, hangad namin kayo'y matulungan. Impormasyong pangkalusugan, kasama mo sa pananghalian. Kasama mo sa pananghalian. Kasalo mo sa pananghalian.